Bigyan ko ng example na lang siguro para mas madaling unawain. Yung 4-piece program natin, kasi yan ang flagship anti-poverty program ng gobyerno. 100 plus billion yan, kalahati ng budget namin yan. Yan ang pinakamalaking budget item ng DSWD. At yan ang flagship program nga laban sa kahirapan. Kung titignan nyo kasi yon, di ba, mabalik tanaw lang natin last year, tinanong ako kung ano ang ginagawa natin sa paglilinis ng listahan. Ang paliwanag ko sa inyo na oo, may targets na binigay ang batas, 4.4 million Filipinos. Pero ang ginawa namin, yung mga social workers natin, pumunta sa tahanan ng isa't isa at sinuri kung poor o non-poor. Kasi kung matatandaan nyo, nung kay Sec Erwin, sinimulan niya na yung revalidation at tinuloy namin, in-intensify namin. Kasi nga, alam namin na after COVID, nag-iba yung mukha ng kahirapan at may mga mamamayan tayo na kung data lang ang titignan, halimbawa yung tawag nila proxy means test lang ang gagamitin, non-poor na. Pero hindi kami naniwala doon kasi alam nga namin na nag-iba na yung anyo ng kahirapan after COVID. Kaya masusi naming pinuntahan isa-isa ng social workers natin across the country at inisa-isa yung kanilang case kung ano ba talaga ang nangyayari. You have to remember sa social work kasi, which is the heart and soul nitong department, case management is very important. Hindi lang naman siya yung dahil sinabi natin na 20 pesos, di ba, batay sa data ng PSA, nakalagay 20 pesos, 21 pesos, food poor. Hindi na food poor. So, sa amin, hindi lang yon. Paparisan natin ng casework pa yon. Pupuntahan ng social worker natin, titignan niya kung sa overall ba na pamumuhay ng tao, matuturing siyang mahirap o hindi mahirap. Sa amin, lagi tinitignan yung ibang non-monetary indicators katulad access to healthcare. Tinitignan rin yung access to education. Tinitignan yung mismong social fabric ng pamilya. Ito ba ay buong pamilya? May solo parent ba to? May PWD ba sa pamilya? Kasi hindi naman yung numero lang na binibigay sa amin ng PSA ang ginagamit nating batayan kung masatawag nating poor or non-poor ang isang tao. Kundi, uulitin ko, sinusuri ng ating mga social worker yan isa-isa. Wala rin yung kinaiba doon sa lagi yung tinatanong, yun sa AIX, kung paano yan na-determine. Social worker rin ang nag-i-intake, kaya nga medyo masalimuot kasi may interview process lagi. Tinatanong nila ano ba yung background nitong pamilya. Kasi minsan on face value nga, mukhang ganun kasimple. Pero pag tinanong mo pa ng mas malalim, yung tinatawag nilang, ang kahirapan maraming mukha eh. It's a multidimensional problem, tawag namin. Hindi mo yan mapipictured base lang sa isang numero. Kung hindi, kailangan unawain mo yung mismong family status ng pamilya na yon. Balikan ko yung 4-piece. Doon sa, di ba, eto, let's do the math. Ang 4-piece, 4.4 million yan. Hindi naman nabawasan. Kung gagamitin nyo yung bagong data lamang ng PSA, di ba sinabi niya 17.5 million na lang ang mahirap na pamilya or 17.5 million families or households ang mahirap. Pag dinivide mo ng 5 yon, lumalabas na sa 3.5 million. 17.5 million individuals. Kung dinivide mo by 5 yon, kasi 5 per household, that will come up to 3.5 million families. Pero ang 4-piece natin, 4.4 pa rin. So, kasi meron tayong portion na tinatawag namin na near poor. Maring nakalagpas na siya ng poverty line, pero alam namin yung, kumbaga, isang shock lang sa pamumuhay niya, magkaroon ng sakit, kamatayan sa pamilya, maring bumalik na rin ulit siya doon. So kami lagi nga, we could have easily said na, 3.5 na lang tayo. Pero nung umikot yung mga social worker natin sa katahanan ng mga 4-piece beneficiaries and they did their case management work, nakita nila na marami pa rin doon, bagamat, lumalagpas na sa tinatawag na 21 pesos na yung threshold, pero pag tinignan mo yung overall standard of living, hindi pa rin siya matatawag na hindi mahirap eh. Yung bahay may gawa pa rin sa life materials. Yung pamilya, malayo pa rin ang access to education or healthcare. So, yun yung sinasabi namin na dito sa DSWD, lahat ng programa namin, data-driven. Tama yon.
Pero at the same degree, lahat ng data na to sinusuri at binavalidate ng ating mga social workers at tinitignan yan sa bawat pamilya tinitignan sa lente ng social work. Hindi sa numero lang sa amin eh. May pangalan siya, may mukha siya, may iba siyang pinagdadaanan kada pamilya. So that's why case management in this department is very important and it's the heart and soul of how we determine our beneficiaries. Pero ang good news, this year, binigyan tayo ng DBM ng karagdagang 4,000 na bagong case managers. Kung ano yan, links tawag namin, but they're case managers sa 4Ps alone. That's 4,000 new contractual and casual positions. So yung mga job order ng mga social worker namin sa 4Ps, nalipat namin sila into contractual and casual positions. So maski pa paano, mas may benepisyo na yon. Every budget season, nananawagan kami ng karagdagan pang mga social worker kasi admittedly, they're spread very thin. Pero like I said, nabigyan naman tayo and next year, multi-year yung approval ng DBM eh. Meron this year, meron ulit next year at year 3. All in all, mga 12,000 yan na ibibigay sa atin. Na aprobado na at year-on-year binabudgetan. So, we appreciate that effort. Pero syempre, pagtatanungin mo ako, mas marami, mas maganda. Kasi, ibig sabihin, yung bawat social worker namin, bumababa yung ratio ng kanyang mga kinikase manage. Doon sa ratio kasi ngayon, parang sa 4Ps, it's 1 to 500. So, sa kada isang case manager, link, tawag namin, city or municipal link, halos 400 to 500 na pamilya yung kanyang kinikase manage. But dahil nga dito sa mga bagong karagdagang bilang, paliit ng paliit yun, and in 3 years time, bababa siya to almost 1:200. Now, dugtungan ko lang yung sinabi ni Kuya Rambo. So, you mean, after ng September, pag nabigay ng review sa inyo ng ADB, pinag-iisipan yung dagdagan, yung beneficiaries natin? well, di ba, hindi, 1 million Still, pa rin. yes. Pero di ba doon sa program kasi first year, 300,000. After next year, another 300,000, so that'll form the 600,000. On the last year, 400,000, that will create the 1 million. Ang sinabi ko lang nga, dahil nga base doon sa study, baka maging basis yun na baka kailangan bilisan natin yung pag-scale up para once and for all, matigil natin, masugpunan natin ang problema ng kagutuman. Kasi bottom line, itong whole na discussion na to is always revolving around pagkain. And yan din ang gusto ng ating Pangulo eh. Gusto niya walang pamilyang Pilipino na nagugutom. So, yun yung ibig ko sabihin doon. Hindi dagdagan, kundi bilisan. Kasi instead of doing it 300,000, 300 in phases, baka dapat mas malaki yung talon kaagad. Equally yung time. Correct. Pero again, it will depend on the budget allocation that will be given to the program. Jing Villamente, sir, sa Daily Tribune. I'm just wondering, bakit gano'n ang mga figures ng NEDA and PSA? Where in fact, may input drive ang DSWD na ang gara ng mga projects. Ba't hindi nagtutugma yung hindi nagsasalita ng iisang government? Quite the contrary. Alam ko naglabas ng paglilinaw yung NEDA at yung PSA na yung kanila, isa lang to sa marami nilang measurements or indicators na ginagamit para sukatin ang development ng bansa. Sinabi nila yon, marami pa. Maaari sila dapat tanungin nyo. Pero sa amin, kinuha namin yung data na yon, pinares namin sa lente ng mga social worker natin para tignan rin natin nga, uulitin ko, yung non-monetary indicators. Yun kasi monetary yun eh. It's in absolute terms eh. Magkano ang kinikita, magkano ang ginagastos. Pero alam naman natin, ang kahirapan, multidimensional. Yung marami siyang aspeto. Kaya kami, yun ang trabaho namin. Para ipares ang data, lagyan ng muka, lagyan ng storya. Kasi, siyempre, sa PSA at sa NEDA, trabaho nila is to give you the data. So, halimbawa, in raw number, binigay sa inyo, sa atin, in-announce na 17 million Filipinos. Kami, ang trabaho namin, unawain yung storya ng bawat 17 million na yon. Ano ang kanyang pinagdaraanan? Saan siya nakatira? Ano ang pang-araw-araw na struggle niya? May access ba siya sa edukasyon? Malapit ba siya sa health center?
Yung pamilya na to ba may PWD? Itong pamilya na to ba ay indigenous na pamilya, IP na pamilya? Meron ba ditong ilan ng senior citizen? Ang kahirapan, hindi mo pwede kasing sabihin, mahirap, isang klase lang sila eh. Sa amin, trabaho namin, himayin yung data na yon at bigyan ng muka bawat isa. So doon nga, ulitin ko, doon pumapasok ang social work. At kami lang kasi yung departamento na may mga social workers or pinakamaraming social workers. Yun yung technical expertise nitong departamento na to. So hindi naman magkaiba kung hindi kanya-kanyang lente. Put it that way. Yung lente nila numero, monetary. Kami naman ang lente namin monetary and non-monetary at lens ng mga social worker.